Alam na ng mga staff ni Sara sa OBP na may mga ganyang pangalan, bilat, pagong, pusa, wala silang question. As long as may naipakita. Tangina talaga oh. Kalokohan. Mga kababayan. Kaya nga si Rafi Tulfo, mga kababayan, galit na galit eh. Si Acosta, sinabihan niyang stupid. Itong si Ortonio, sinabihan niyang tatanga-tanga. Di ba mga kababayan? Sinabihan niyang tatanga-tanga. Ay nako, mga kababayan. Biruin niyo si Rafi Tulfo. Binanatan si Acosta at saka itong si Ortonio. Sinabihang stupid, tanga-tanga. Ito, mga kababayan. Sana ba yung stupid, tanga-tanga na yan? Ito po. Alam mo naman sa DOH nagbibigay ng libreng gamot. Pero kayo mga medical assistance program. Ayan. Yes, sir. Oh, ba't di nila kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expel lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. O, di ba? Yan yung sabi ko. Bakit kukuha pa ng confidential fund ipambili ng gamot kung meron naman sa DOH? Bakit kukuha ng pera sa confidential fund ipangbigay ng ayuda kung meron naman sa DSWD? So para saan ba? Tas gumawa pa ng peking pangalan. Eh di magnakaw. Yan yung modernong pamamaraan kung paano magnakaw. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Napalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds. Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa niya na yun. Senator Rafi, isa lang ang masabi ko. Kaya nga ayaw nila Cheka pumunta ng DOH at pumunta ng DSWD para sa gamot at sa ayuda. Kasi wala naman talagang ganyan. Pangalawa, gawain na talaga nila yan nung mayor pa si Sara, dinuktor-doktor. Kaya hindi ako naniniwala na si Sara abogado eh. Naniniwala ako na si Sara ay doktor. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor. Di ba? Masakit man. Yeah? Pero totoo. Bakit? Biruin mo, parang si Gina Acosta. Sabi ko nga sa inyo, sa Bisaya, sa Mindanao, pagka nag-aral ka doon, grade 1 pa lang, kapag nagturo ang teacher sa grade 1, nagtatagalog. Kaya napaka-imposible nung pagdating niya sa Senado sa edad siya ng ganyan, hindi siya marunong magtagalog. Kaya ito, nasabihan din ni Tulfo, nagtatanga-tangahan. Sayang ang pagkatalino, sayang ang degree na hawak mo, at nakakahiya sa mga paaralan na pinag-aralan mo kung nagtatanga-tangahan ka. Bakit ka nga ba naman kukuha ng gamot gamit ang confidential fund kung meron naman tayong DOH na bilyon-bilyon ang pondo dyan galing sa GAA every year? Kung galing naman sa ayuda, nandyan din ang DSWD, bilyon-bilyon din ang pondo dyan. With all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang
empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was I did my work based on, saan? Based on under ni Sara. Based on magsinungaling. Based on kasabwat sa panluloko. Yun. Ginampanan mo ang trabaho mo para saan? Tulungan mong magsinungaling? Tulungan mong mameke ng pirma? Tulungan mong mameke ng pangalan? At tulungan mong matamatahin ang acknowledgement receipt na hindi original receipt? Parang abogado lang ni Sara. Alam nila na hindi nila alam. Pero binayaran sila, kaya ipagtanggol nila si Sara at alam nila na si Sara ay nagsinungaling, pero lagi nilang gawing tama ang mali dahil bayad sila. Ganon yun. Real po. what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation, ikaw ang Deputy COS, Ayan. and then malapit ka kay VP Sara, Ayan. and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. Ayan. So karapatan mo po magtanong. Tama. Okay? Now, At higit sa lahat, Senator Raffy Tulfo, karapatan niya ring tumanggi na hindi niya i-release ang pera or cheque. Kasi bakit ang pangalan dyan, si Tarpulano Bahog Bilat, wala namang pangalan ganyan. Putang ina. Tarpulano, apelido Bilat. about taking offense, paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilito na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon. Tama. Kasi hindi mo pa naibibigyan tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending. Alam niyo, sa totoo lang, sa dinami-daming senator judge, si Raffy Tulfo lang talaga ang napansin ko na ayaw niya ng ayaw niya ng gagaguhin tayo eh. Real talk lang ha. Si Raffy Tulfo lang ang napansin ko na ang tanong ni Tulfo ay talagang tago sa buto. Biruin mo eh. Bakit ka papayag na i-release ang ganyan kalaking pera kung ang ilagay doon sa resibo ay apelido Pagong? Come on. Saan ka nakakita ang pangalan mo? Kent Pagong. Kent Bilat. Kung ikaw mga kababayan, inutusan kitang bumili ng sabon. Oh. Tapos ang sabon na binili mo, ang sabi ko, Kojic, na ang flavor salicylic acid, pangtanggal ng mga tagya-tagyawat at kati-kati. Pero ang binili mo ay Kojic pa rin. Yun nga lang, imbis na hanapan kita ng resibo, ang ginamit mong resibo ay balot sa yosi. Sulat papel, sulat kamay, ballpen. Diba? So do you think tatanggapin ko yung sabon na dala mo? Paano ko ma-reimburse yan? Final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir. And we still have not received any final reply on this one. What So, I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, Tama. sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot na maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Tama. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous Tama. witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasum. Tama. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Tama. Kung ako, I will resign. Mapapahamak ako dyan, ba't ako pipirma dyan? Tama. Bakit ako pipirma sa mga nakalagay Pagong, Piatos, Pikit, etc. Kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan, I would Diba? not consent to that. Oh. Outright sabihin ko, pag hindi niyo ipaliwanag sa akin, I will resign. Period. Thank you po. 'Di ba? Oh, ganon. Oh, alam niyo na.
'Di ba? Eh bakit nagagalit ang mga DDS kasi iniinsulto daw ang mga witness? Eh kung kayo nga, ikaw, halimbawa, ako si Kent Garcia, accounting officer ako ni Sarah, ako yung taga-release ng pera. Tapos ang ipasa sa akin ni Cheka, oh, Kent, 100 million na gastos ko. Ito yung resibo. Sulat kamay, ballpen, balot ng Yossi, o di kaya cartoon. Ano yan? Nagbebenta ka ng uling? Buti pa nga nagbebenta ka ng uling eh. Kasi isulat na, halimbawa, magbenta tayo uling. Ito, 10 kilo, magkano kilo ng uling? 5 piso. 10 kilo, sulat mo karton. Bigay mo dun sa cashier. Ito yung kilo mo, uling, 10 kilo. Magkano kilo? 5. Okay lang kung uling yan. Okay lang kung tinda ka ng bakal dyan, plastic, bote. Ilang kilo lahat yan? 3 kilo ang plastic, 10 kilos ang bakal, yung bote, tag 50 centavos isa, 5 piraso to. Sulat kamay, ballpen, karton, lagay mo dun sa cashier, hingiin mo to. Ito lahat. Ang tawag dyan, acknowledgement receipt. Pero, pera ng taong bayan yan. Hindi ka naman nagtitinda ng uling eh. Hindi ka rin nagtitinda ng bakal bote. Na okay lang ang resibo. Sulat kamay. So kung ako ngayon accounting officer, syempre ipapa-refund yun sa akin nila Cheka. Ngayon, bakit ko papayag na i-refund ko yan kung ang pangalan, Dudong Bungal, Dudong Barok, Fiona, Mary Grace Piatos, Ricardo Uishi, Nagaraya Pedro, Xiaomi, Realme, Makati Pukiko, Gina Cool, Gina Hasa, Fininger siya, Xiaomi, Libag, Mikoto Pukiko, Andy Lim, Nakapikit. Hindi ka ba matatawa? Ano, tanga-tangahan lang? Nakita mo na yung mga Diyos ko naman, mga kababayan. Apakahirap kaya makapasok sa ganyang trabaho na magtrabaho ka sa opisina ng Vice Presidente, opisina ng Mayor, tapos pasahan ka, acknowledgement receipt, peke na pangalan, pipirma ka kasi okay yun. Diba? So pipirma ka kasi okay yun. So kahit alam mo na mali yun, in the end of the day, pag hinanapan ka doon, ikaw talaga ang ikaw talaga ang mahahantukan lahat. Bakit? Kasi ikaw yung pumirma, ikaw yung accounting officer eh. Diba? Sa bagay, kung ginawa na talaga nila yan, gawain na talaga nila yan, doon pa sa Davao pa lang, kaya sanay na sila. Iba ka naman kasi, yan si Ortonio, ay nabigyan din. Di ba nga sa Bureau of Customs, nakakalusot nga yung mga milyon, daan-daang milyong halaga ng sasakyan? Bakit? Kasi may bigayan. Iba ka naman sa Office of the Vice President, kaya siya pumirma na ipalusot niya ang mga peking pangalan dahil may nakukuha rin siya. Ganun yan eh. Sa Bureau of Customs nga, nagtaka tayo bakit yung kotse ni Derek Ramsey nakalusot. Tapos, ang tax doon 1 million lang. Ang halaga ng kotse na yun 100 to 200 million. Kasi bakit? Bakit pumirma si Custom Commissioner? Bakit pumirma si Custom Secretary na ilusot ang kotse? Dahil may lagay. So hindi na tayo magtaka kung bakit pumirma si Ortonio. Baka naman kasi nakatanggap din siya. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Kaya hindi sila nagre-react. Ya? Kaya hindi sila nagreklamo na bakit ganito pangalan, wala mga apelidong bilat. Imposible mga kababayan, accounting officer ka, mabasa mo Makati Pukiko, Gina Cool siya, mabahong bilat, andilim, akapikit. Hindi ka ba matatawa nun? Kaya sorry to sinasabihan ka tuloy ni Tulpong tanga-tangahan at stupid. In the name of blind loyalty. So yun po yun na mga kababayan, no? Yung ating reaksyon sa mga oras na ito. At hindi ko na masyadong habaan mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. No? This is all
La Chica's fault, sabi ni TY Tigas. Ang problema nga dyan, si La Chica ba talaga? Hindi rin naman gagawin ni La Chica yung pagkamali na yan kung hindi inutos ni Sara sa kanya. Yung mali ni Acosta, mali ni La Chica, at mali ni Ortonio, si Sara lahat ang nasa likod niyan, order by the Vice President. Then if you did not follow the order of the Vice President, then you are fired. Ganun kasi. Real talk lang. In the meantime, whole problem, all accountability is Sara Duterte. And that's the reason why the ex-President Duterte there in The Hague right now, because he is a mastermind of everything. Yeah? Gina Acosta, La Chica, and Ortonio is the only puppet. And the puppeteer is the one who is moving and commanding. So, sino ang dapat makulong? The one who ordered, Sara. Di ba? So, ganun po yun, mga kababayan. Kung makulong man sila Chica, si Ortonio, at si Acosta, mas makukulong si Sara. Kasi, yan si Ortonio, si La Chica, si Acosta is a co-perpetrator. And the mastermind is Sara. Kaya nga sabi ni Attorney Mi de Binagracia, the architect, the engineer, and the designer is Sara. Alam niyo na, mga kababayan, in English ko lang. Pasensya na, mali English ko ha. Pero at least nakaintindi ako Tagalog ha. Your Honor, sorry please. So yun po yun, mga kababayan. So maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless. And see you tomorrow. Bye-bye. Maraming salamat sa inyong lahat.